Guys, may bagong loan app na madadownload sa Google Play Store, which is itong si More Pautang loan app. Well, bagong loan app siya na sinubukan ko na. Yes, instant loan offer yung binibigay niya. Don't worry, hindi naman siya nanghihingi ng kahit anong income proof. Everybody can apply dito. Pero wait lang, kumalma kayo. Huwag kayong dot-dot ng phone. Huwag kayong download. Panoorin niyo po muna yung video na ito para kahit papaano, alam nyo kung ano yung hinihingi ng app na ito. Okay ba siya utangan? Magkano yung interest rate niya? Kumusta yung loan details niya. Well, before I start, disclaimer lang tayo ha. This video is not sponsored and basically based on my personal experience lang po. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo for you to have an idea sa bagong loan app na ito na available siya sa public. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or loan services that we can download online. Nagbibigay po tayo ng tamang expectation, legit recommendations, and reviews and what loan services or loan apps to avoid. Kaya kung gusto mo mag-get, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this new loan app na tinatawag ngang si More Pautang. Well, the moment that I'm trying this loan app is wala pa siyang review po. Wala pa siyang ka-review. Pero few days din siguro magkakaroon na rin ng review. The moment that ma-access mo itong loan app na ito, may review na rin to for sure. Well, as usual, no, bago natin pasukin yung isang loan app, no, aalamin muna natin sino ba yung loan partner niya. SEC registered ba ito? Well, nakita ko po dito, guys. Under po pala siya kay Umeta Credit Lending Corporation na yun daw yung naka-register sa SEC website, which is tinignan ko naman po doon under sa list of recorded online lending platform. Hindi ko po siya makita. Wala po siya doon. Well, anyways, bago lang talaga tong loan app na ito kasi last November 2025 lang din siya nagkaroon ng update or release. So anyways, ito na nga. Para maging qualified tayo or eligible tayo to apply dito. So ito na yung proseso. So dinownload ko po yung app. Bubungad po dito yung permission statement po that I need to continue, no? Parang wala siyang choice dito ako dito continue. And then we need to provide our mobile phone number na ipapang-register po natin dito. And then mag-get tayo ng verification code na isasend po sa ating mobile phone number. And surprisingly po, ang nagpadala sa akin ng verification code ay si Meta Cash na kilala ko. Kilala niyo rin lahat to. So, isa sila. Ang dami ng Meta Cash ha. Kasi ang natry kong Meta Cash loan app po, no, parang yung mga loan partner po niya, which is itong si Cred Balance, si FinLedger, at ito, pangatlo na, si More Pautang loan app. Kasi si Meta Cash din yung nagbigay sa atin ng verification code, so meaning, iisa sila. So, let's see, baka nagbago naman kasi medyo hindi natin nagugustuhan din yung offer nila or yung customer service nila ha. I hope dito nagbago siya. Kaya naman, finustro ko pa rin po yung aking application dito. Well, here po sa dashboard niya is nagpapautang pala siya ng up to 60,000 pesos. Pero subject for evaluation to ha, doesn't guarantee na ito yung mauutang natin. Well, after this one, agad-agad po, undergo po tayo ng questionnaire po nila about our loans po or mga existing loans ba or mga dues ba if meron tayo. So, lahat naman po ito, nilagay ko lang no, 0, 0 kasi for sure, madadetect nila yan kung legit talaga sila. Well, after po nito is the authentication na po ng ating ID, information or facial recognition po. And for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na hinihingi nila and don't worry, kahit anong ID na government na meron ka, pwede dito. And for may choose may health card lang or may PhilHealth lang. Pipicturean din natin right away and then magsi-selfie din tayo dito. And then after po nyan, lalabas po pala dito yung information po ng ating ID, yung ating details like ID number and full name. And then kung tama naman po yan, confirm lang po natin. And then next po nito is our personal information and under po nito is the basic information including our gender, email, birthday, education, marital status, number of children, and dito sa baba is the employment information na po. And sabi ko nga sa inyo, don't worry, kahit student, unemployed, self-employed, freelance, etc. is nag-a-accept sila. Kasi yun lang din naman yung pinili ko. Kasi kahit naman po unemployed yung piliin po natin dito, we need to provide pa rin yung ating work experience, yung ating income details, ganun pa din eh, kaya formality lang siya. Well, after po nito, this is followed by the emergency contact or the contact information po. Dalawa po yung hinihingi po nila dito. At pwede po siyang manually fill up. Type po natin yung contact information. And then next po is the bank account or the disbursement method po. So either bank account or e-wallet po yung ipoprovide natin dito. And for me po, I choose my e-wallet lang as usual. And ang pinili ko ay si Paymaya lang para maiba naman. Kasi gasgas na ngayon kay GCash. And then after ko pong sinabit ito, nakalagay po is the credit limit has been activated. So hindi ko lang tong confirm. And then after po nito is nakalagay dito the loan application has been submitted. And then the total amount daw is 5,000 pesos. Guys, hindi ko siya kinonfirm ha. Wala akong kinoconfirm dito. Binak ko lang siya para makita ko yung likod nito. Na meron nga tayong 5,000 pesos na loan amount dito. So ito nga yon si Quick Pesa at saka si Paymatic. Yan daw yung loan offer niya sa akin. Kaya siya nagtotal ng 5,000 pesos yung aking loan amount. Grabe na, ang dami nilang loan up dito sa baba.
ba, oh, pakita ko lang sa inyo, ha. Di ba, ang dami. Ang dami nilang mga ka-tied up na loan app na nagtatago lang talaga. Like this one, no, itong na-approve sa akin si QuickPesa at si Paymatic. At nakalagay dito yung breakdown of payment ko dito. So, open natin si QuickPesa, no. Nakalagay dito na may service fee daw ako na 875 at may VAT na 125. At ang refund amount ko is 2,500. Hindi ko alam kung ito yung issued amount or yung amount na ma-receive ko. Kasi kapag may service fee, usually binabawas yun. Kaya hindi siya buong matatanggap. Yun yung alam ko. So, ganun din kay Paymatic, no? Ganun din yung loan details niya. And to my surprise kasi guys, hindi ko kasi alam ano nang next nito. Nakita ko na lang po dito sa summary order ko po na naka-in progress na siya. So, na-submit na siya. Diba, hindi naman ako nag-confirm kanina. Parang aatake niya is auto-disbursement siya. Wala kang choice. Once na nag-apply tayo dito at nakarating tayo sa dulo at kahit wala tayong kinonfirm ng kung ano-ano, wala akong kinonfirm sa last part, guys. Ang kinonfirm ko lang if gusto ko daw ba i-avail. Kasi gusto kong makita nga yung kanilang loan details. So, yun lang yung kinonfirm ko. Pero itong last part na nag-pop up kanina na meron nga daw akong offer na 5,000, hindi ko yun kinonfirm. Binako talaga yun. Para makita ko nga yung aking loan details. Pero yun nga, wala na akong magawa. Nandito na eh. Nakaprocess na siya agad-agad. Ganun pala dito. Ang atake niya talaga is si Cred Balance saka si FinLedger talaga. Ganun na ganun yung atake niya. Which is nabiktima ako dun ha, kay Cred Balance. Talagang nakapangutang agad-agad ako doon. Kasi wala akong choice. Disburse nila ako. Buti na lang maliit yung amount na na-approve sa akin doon. Well, anyways, I was glad din naman kasi hindi ako na-approbahan. Thank you, Lord. Hindi ako na-approbahan dito kasi ang taas eh. Yung dalawang service fee ni QuickPesa at ni Paymatic, mataas yun. As in, mataas po talaga siya for me. Buti na lang, rejected ako dito. Masaya pa ako nito, guys. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung buong process. And glad din na rin din naman, hindi nila ako napautang. Kasi magbabayad talaga ako dito. Wala akong choice if ever napautang nila ako. Kasi may experience na nga ako dito, diba? Under kay Metacash, which is nga si Cred Balance na nadala talaga ako doon. Hindi ko naman nakalain na iisa lang din pala yung galawan nila. Ganun na ganun din kasi yung atake. Nabiktima talaga ako ng auto-disbursement noon. Buti na lang, pumasok din naman siya sa account ko. Kahit pa paano, ako pa rin naman nakinabang. Buti na lang, hindi natin mali yung mga account natin dito at pumasok siya sa account ko. Well, ayan ha. Ako na nag-take ng risk dito. Kaya pag-isipan nyong mabuti. If ever ma-encounter nyo yung bagong loan app na ito, na for me auto-disbursement nga siya, kapag na-approve ka, i-go ka talaga nila dito, papasok talaga yun sa account mo. Kung gusto mo yung mga ganong loan app, so go ka dito. Pero kung ako sa'yo, wag na. Kasi nga mataas talaga yung kaltas po nito. Hindi po siya buong matatanggap, swear. At 7 days to pay lang yun ha, base experience. So kasi sa details na kanina, hindi niya sinabi eh. Hindi niya sinabi yung repayment time niya. Kung ilang days to pay or ilang months to pay, wala eh. Pero kasi sa experience ko din, 7 days to pay lang po talaga ito. Well, sino na naka-notice dito ha? May more pa utang loan app. Sino nakapag-try dito? Paki-comment down below. At sino rin nakapag-try din kay Metacash, kay FinLedger, kay Cred Balance? Paki-comment down below para din po ma-enlighten yung iba nating viewers. Kasi sa experience ko lang naman yun. Though hindi ako naharas ha. Hindi po ako naharas kay Cred Balance noon kasi hindi naman din ako late payments. Kasi usually yung mga naharas kasi yung mga nag-abandon ng loan, nag-late payment. Sa experience ko lang yun ha. Sa experience ko lang. Iba-iba nga tayo ng experience dito. Kaya I need your cooperation. Please comment down below para aware po yung iba nating viewers. Don't worry guys, palagi naman po ako mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!